Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa Batang Maynila to H. Ngayon mga kaibigan, ito si Alex Gonzaga po ay naglabas na ng kanyang public apology. Doon po sa kanyang Facebook account, nagsalita na po siya. At yun, inilabas po niya yung kanyang statement ng paghingi ng apology dito kay Kuya. Dito po kay Kuya Waiter. Pero bago pa yan mga kaibigan, di ba nabalitaan natin nung January 17, meron pong lumabas na na picture na nag-uusap sila ni Kuya Waiter. At sabi ni Kuya Waiter doon, okay na daw sila. May sulat pa nga Meron pa nga naganap na pirmahan mga kaibigan Hindi natin alam kung para sa yung pirmahan, para sa akin quit claim. Na pagkatapos nun, tapos na, okay na, hindi na pwede magsalita. Wala nang mangyayaring mga interview kay Kuya. Basta mananahimik na si Kuya Waiter. Parang ganun yung dating sa akin. So, yun. Nagkaroon ng apology, a personal apology. Humingi ng sorry si Alex Gonzaga at nagkapirmahan. Okay, so yun yung nangyari nung January 17. At ito mga kaibigan sa Facebook account ni Alex Gonzaga, yun, nagsalita na siya. Hindi po video Hindi po siya gumawa ng video. O basta hindi naman siya in-interview ng media, basta kusang loob ang ginawa niya, nagsalita siya. Hindi pala nagsalita. Nag-post etong si Alex Gonzaga diyan sa kanyang Facebook account at ito ang kanyang sinabi dito po sa account na Alex Gonzaga Morada, ayan, at Miss Cathy Gonzaga. Ang sabi niya mga kaibigan, on my birthday God taught me a hard and important lesson: humility, kindness, and better judgment. So, after 35 years, mga kaibigan, na-realize ni Alex Gonzaga na wala siyang humility, wala siyang kindness, at better judgment. After 35 years, mga kaibigan, tagal. Pagkalipas ng 35 taon, doon niya palang na-realize, doon niya palang natutunan, na kinakailangan pala niya ng humility, kinakailangan pala niya ng kindness, at kinakailangan meron siyang better judgment. Kung di pa dumating yung kanyang birthday, kung di pa siya umabot ng 35 years old, hindi niya malalaman to. Itong mga importanteng lesson na ito. Ito pa naman mga kaibigan, yung mga virtue na dapat magkaroon ng isang tao. Hindi po ito virtue ng sabihin natin mga artista lang, hindi. Hindi porke artista kailangan matutunan mo yan, hindi. Dapat po lahat ng tao meron yan. Hindi lang yung mga artista, hindi lamang yung mga mayayaman, hindi. Lahat po tayo, mahirap, mayaman, dapat alam po natin itong mga lesson na ito. Ito mong humility, kindness, at better judgment. At sabi pa niya, I am truly sorry, Kuya Alan. At humingi rin siya ng tawad sa kanyang pamilya. Sabi niya, to my family, I am sorry for causing you pain and embarrassment. Ito mga kaibigan, bagamat pagkatapos nung nangyari, may pinakita pa silang video na kung saan nagkakasiyahan sila dun sa isang round table. At nagkakabiro-biroan. Pero alam ko, deep inside, within the inner circle, meron nang nangyayaring pain at embarrassment. Kumbaga, pinipilit lang nilang pagtakpan. Pero alam ko, apektado sila dun sa nangyari. Kaya, ito, nagsabi siya, I'm sorry for causing you pain and embarrassment. I will rise from this a wiser and better person. Ayon kay Alex Gonzaga, siya ay babangon muli. At sa kanyang pagbangon, siya ay magiging mas wiser at mas better person. Kaya sabi ni alam niyo, sabi ni, sino ba to? Yung isang chismosang marites din. Sino ba yun? Nakalimutan ko tuloy yung pangalan Basta laging laging bumibida yon kapag may mga ganitong issue. Si Christy mga kaibigan, si Christy per minute. Sabi raw ni Christy per minute, walang kadala-dala itong si Alex Gonzaga. Baka naman daw ito, pagkatapos siya magsalita, mauulit na naman. Sana wag na maulit kasi biruin mo, after 35 years mo na nga na-realize Tapos ulitin mo na naman. So sana last na yon.
at maging isang wiser at better person na itong si Alex Gonzaga. So after this mga kaibigan, abangan natin kung talagang natuto na talaga itong si Alex Gonzaga. Kasi sabi niya, 3 yung natutunan niya. Humility, kindness, at better judgment. Ano ba humility? Hindi, tingnan nga po natin kung ano ba ibig sabihin ng humility. Kasi wala daw siya nito. At after 35 years, ngayon niya lang na-realize. So ano ba yung humility? Tingnan nga natin mga kaibigan kung ano tong humility. Ito Tagalogin na lang natin. Ang pagpapakumbaba, o yan daw yung humility sa Tagalog ang pagpapakumbaba ay tumutukoy sa hindi pag-iisip na ikaw ay mas mahusay kaysa sa ibang tao. Yan. Dapat inaalis mo sa iyong pag-iisip na ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamaganda, ikaw ang pinakamakinis, ikaw ang pinakatalento, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamapera, ikaw ang pinaka-cute. Dapat inaalis mo yon. Inaalis mo yon sa pag-iisip mo para ikaw ay maging humble. Wag mo laging isipin na ikaw ay mas mahusay kaysa sa ibang tao. At kapag nagawa mo ito, ito ay isang kalayaan mula sa pagmamataas. O kapag nagawa mo yon, hindi mo iniisip na ikaw ang pinakamagaling, hindi ikaw ang pinaka-talento, pinaka-mayaman, pinakamaganda. Kapag naalis mo yan, ngayon, dito na magsisimula na maaalis sa'yo yung pagmamataas. Alaya ka na mula sa pagmamataas. At ngayon, papasok ka na dun sa estado o kalidad ng pagiging mapagkumbaba. Yung pala yung simula. Paano ka magiging humble? Alisin mo muna sa sarili mo, hindi ako magaling, hindi ako pinakamatalino, hindi ako pinakamaganda. Mas marami pang taong ganyan kaysa sa akin. Kasi pag sinabi mo sa sarili mo, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamahusay, wala. Hindi ka magiging humble kahit kailan. Kasi nakatali ka ron Nakatali ka dun sa estado na ang feeling mo sa sarili mo, ikaw na yung pinakamagaling. O paano ka magiging humble kung ganun? Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Kaya sabi dito, ang hindi pag-iisip na ikaw ay mas mahusay kaysa sa ibang tao, ito kalalaya sa pagiging mapagmataas at doon magsisimula ka, papasok ka na, magiging mapagkumbaba ka na. Yan, mga kaibigan. Yan po yung na-realize ni Alex Gonzaga after 35 years. Kailangan niyang maging mapagkumbaba. Ano pa? Kinakailangan niya maging kind. Ano ba ibig sabihin ng kind? Ikaw daw ay masasabing kind na tao. Meron kang kindness kung ikaw ay generous, helpful, at iniisip mo ang mararamdaman ng ibang tao o nararamdaman ng ibang tao. Yan po ang pagiging kind. Yan po ang kindness. Generous, mapagbigay. Kung meron ka, biniyayaan ka ng Panginoon, 'di ba? Ang laki na ng following mo sa sa lahat ng social media accounts mo, sobrang yaman mo na. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit binigyan ka ng Diyos ng ganyang klaseng opportunity? Dapat ma-realize mo rin yun, bakit ba ako binigyan ng pagkakataon ng Diyos na ganito? Bakit ako mayaman? Bakit ako naging successful dito sa YouTube ko, sa Facebook ko? Bakit ako naging isang artista? Baka nakakalimutan mo na lahat yan bigay ng Diyos sa'yo. Ngayon, kung sinasabi mo na natuto ka na at ito na-realize mo itong salitang kindness, dapat meron ka niyan o dapat maging generous ka, mapagbigay ka. Hindi namin alam kung off-cam, tumutulong ka. Maganda yon kung tumutulong ka. Nagiging generous ka. Kasi yan yung ibig sabihin ng kindness. Generous, helpful, matulungin. Maging matulungin. At itong pinaka-importante, iniisip mo yung nararamdaman ng tao. Iniisip mo yung mararamdaman ng tao. Yan, na-realize niya siguro na hindi niya na naisip yung mararamdaman ni Kuya Waiter nung ginawa niya yung pagpahid sa mukha. So, ito po talaga i-lesson, mga kaibigan. At yung huli, sabi niya, better judgment. Bago ka gumawa ng bagay-bagay, pag-isipan mo maigi. Ito ba ay matutuwa ba sila?
Malulungkot ba sila? Masasaktan ba sila? Yun nga, kasama na rin yung sa kindness. Yung tingnan mo, isipin mo kung ano yung mararamdaman ng ibang tao bago mo gawin ng isang bagay. So, yun po yung na-realize ni Alex Gonzaga after 35 years. Pero, alam niyo mga kaibigan, ganun po talaga eh. Wala naman pong perfectong tao. Kahit tayo, lahat po tayo nagkakamali. Ito nga ay, buti nga, alam niyo sina Alex Gonzaga at itong si Tony Gonzaga, buti nga sila, bata pa sila, na-expose na sila sa mga salita ng Diyos, nakaka-attend na sila ng mga church services, Bible studies. Kasi maliliit pa lang sila, yung mga daily vacation Bible school. Maliliit pa lang yung mga yan, nag-aaral na ng Bible yan, tinuturo na sa kanila yan, yung humility, kindness, yung mga virtues. Diba? Love, lahat po yan tinuturo yan. Diyan sa kanilang simbahan. Siguro matagal niya nang alam yan, kaso syempre, alam niyo, minsan ginagamit ng kalaban, yung kayamanan, yung fame, di ba? Ganun yung ginawa kay Jesus Christ. Pinakita sa kanya yung mundo, bibigay ko sa itong buong mundo. Sambahin mo lang ako. Pagkatapos nun, sabi ni Satanas, itong bato gawin mong tinapay. Ipakita mo yung kapangyarihan mo. Pumatol ba si Jesus Christ? Hindi. Ito, kung di ako nagkakamali, sabi ni Satanas, tumalong ka rito sa bundok para makita ng tao na ikaw talaga yung Diyos. Hindi niya sinunod si Satanas. Bakit ako susunod sa'yo? Inuuto mo lang ako. Bakit ako susunod sa'yo? So, inalok siya. Ang daming inalok sa kanya. Fame, glory, lahat ng kayamanan sa mundo inalok sa kanya. Pero anong ginawa niya? Hindi niya pinatulan. Kasi yung mga bagay na yan yung sisira sa pagkatao mo. So, dapat lahat ng bagay na yan na natatanggap natin, isipin natin, ipagpasalamat natin sa Diyos na lahat po yan ay galing sa Kanya. Hindi po yan nangyari dahil sa sarili natin. Bigay po ng Diyos lahat yan. So, yun mga kaibigan, nangaral pa ako tuloy. Basta ganun mga kaibigan, dapat ma-realize natin. Ako mga kaibigan, may lesson din ako natutunan habang gumagawa tayo ng mga ganitong klaseng mga content, mga video. Nare-realize din natin na minsan sa buhay natin nagkakamali tayo. Pero tandaan natin mga kaibigan, kapag tayo naman ay may desire na magbago, tutulungan tayo ng Diyos na magbago. Yan naman po gusto ng Diyos natin Yung lumapit lang tayo, humingi tayo ng tawad sa Kanya, dapat lang sincere. Hindi yung para lang masabi na nagsisi ka. Hindi, dapat sincere. Kaya kay Alex Gonzaga, sana yung paghingi mo ng sorry o pag-post mo nitong yung post dyan sa iyong Facebook account, sana sincere ka nung sinabi mo lahat ng nakasulat dyan. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.